Hi everybody, this is Matt Manilio, and I'm inviting you to watch iRadio LA. Just click subscribe, and I'll see you there. Listen to us. Thank you. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot mo'y mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood ng sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, ang sasaya na dito. Ang pagpapalay na lapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan ko. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapalay na lapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio mga host ay nakakamangha, talagang full church, hindi nakakasawa. Mga blessings ay pinabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat, mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapalay na lapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapalay na lapit sa'yo, hindi ka magsisisi,
My debt you've defeated. You give me new life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. And you give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. My sin beyond measure. Your grace was the cure. In you I'm victorious. My future's secure. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. And you give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is overflowing in me. Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Yes, right. Overflowing and good morning sa inyong lahat. At magandang gabi sa Los Angeles. Ito po ang iRadio araw po ng Thursday at Friday naman dyan sa inyo. Happy weekend! Bilis ng araw. Weekend na naman. Tapos na naman ng ilang araw na lang ba? 2 days na lang. Tapos na ang January. February na naman tayo and we are heading to Love Month dito po sa iRadio. At paano ngayon yan pala, no? Wala si Mamsi. Okay, dito tuloy natin yung ating Love Month dito sa ating programa. No? So, yan ang ating tradition every February. At sa mga nag-aalmusal dyan, good morning. Pasensya na po kayo na late si Popsi kanina at may kausap sa telepono. Sinabihan ko na lang na naku, mag-start na ako. Kung di ko pa sinabihan, hindi pa talaga titigil sa pakipag-usap. But anyway, nandito naman tayo. We made it again and welcome po sa atin. At tonight, makakasama natin Pastor James.
Mamaya para sa salita ng buhay, steady lang po kayo dyan. At sa mga nag-aagahan dyan, shout out sa inyo. At naku, di pa naghahaponan si Papsi kasi dumating yung mga apo ko kanina at yung dinalaw na naman nila si Papsi dahil nalulungkot, wala daw ang mamsi nila, kaya at least kahit papaano ay nabawasan yung ating pagiging tahimik dito sa loob ng bahay, kasi pag ako lang mag-isa tahimik, pag nandito si Mamsi, utos ng utos yun . Yung bang drive mo nga ako pagpunta tayo doon sa ganito, ganon. Naku, talaga naman. May ginagawa ka, hindi ka matapos sa ginagawa mo at kauutos ng kauutos. Ay, nako. Anyway, tumawag siya kanina at papunta na siya ng Pampanga ngayon doon sa kanilang reunion. So, I think 2 or 3 days siya doon. Ang balik niya pa ata ay on Sunday. So, ano namang araw dyan? Friday, Saturdays. Yun. Sunday ang balik niya. So, buti naman kung gano'n. Paminsan-minsan maganda yung naghihiwalay muna kami ni Mamsi dahil tumatahimik yung tenga ko. Kasi pag naririndi ako sa kanya. Nako! Ayan. Okay, bumati na ta. Medyo mapapaaga tayo ngayon dahil siguradong lagi tayong mapapaaga ngayon dahil wala si Mamsi. So, wala yung alam nyo na. Konti lang ako magsalita. Kaya medyo mapapaaga tayo. At bumati na tayo. And let's welcome Mary Grace Kabiting. Hello, Mary Grace. Now we have Elaine Gonzalez. Hello, Elaine Ski. Just moving. You moving. Ayan. Rochelle Joy Bonete. Hello, Rochelle. Ay, buti ka pa. Meron kang pakinabang. Yung isa dyan. Ako, kung di mo sususian, hindi gagalaw. Hello, Lala Carmina. Ayan. Klang Ramacula. Hello, Klang. Good morning sa iyo. Sayang di tayo magkikita uli. Pero it's okay. Marami pa namang next time. Alam mo naman, hindi pa kalooban siguro ni Lord makauwi si Popsi ngayon. And andyan, Pastora Marivic Lejano Cruz. Pastora! Bukas na ba yung pala isdaan mo? Pastor Sammy, hello, good morning dyan sa inyo. Si Mamsi na lang daw magpapadala ng iyong mga laruan. Kaya tabayanan mo lang yan. Siguro by the time na pagkatapos ng kanyang reunion ng mga classmate niya ay ipapadala na niya na sa'yo yan. Ami Bito! Good morning dyan sa'yo. Hindi ko na matandaan ang itsura mo. Sorry. Mel Cruz. Ayan. Masuki na. Buti pa ito mga mato. Masisipag mag-check-in. Ayan. Wala na. Kasi inaasahan mong mag-check-in parate. Wala. Rosie Culibaw. Good morning dyan. Ayan. Good morning. Ano daw pala? Sorry pala. Muntik na ako madulas. Ang galing ng technology, Thank you, Pastora. Muntik na sumabit. Alam mo naman sa makatendila ni Papsi. Baka madulas. Buti na lang. Thank you sa paalala.
Hindi ko na nga mabanggitin. Ay, nako. It's a prank. Ay, nako. Tuloy-tuloy tayo, guys. And, nagugutom na ako. Pinakain ko pa kasi yung mga apo ko kanina, yung dalawang bata. Pagdating dito sa bahay, Papsi, we're hungry. Ay, nako. Hindi, tawag tayo doon sa Jollibee. At nagpa-deliver tayo ng Jollibee. Ayun, yun ang kanilang kinain. Mag-isa lang ako what do you expect? Kumain ng gutom dito sa Amerika. Kumain ng gutom. Pagka gutom ka, di magluto ka. Pag hindi, di wow. Ngitian na lang tayo. Hindi katulad sa inyo dyan, sa Manila o sa Philippines. Merong breakfast. May merienda mamaya ng konti. Tapos lunch. Merienda na naman uli. Tapos dinner. May midnight snack pa. Bang sarap naman ang buhay ninyo dyan. Nakakaingit kayo. Tapos ulam nyo, 2 or 3 putahe. Samantalang kami ni Mamsi. Nako. Salang, tama na yun. Basta yung kanin namin may lasa. Ayos na, buto-buto. Ganyan dito sa Amerika. Magkalaman lang ang sikmura mo, okay na. Kasi iniiwasan din naman namin yung kain ng marami. Lalo na pagka nakakaedad na. Sorry to say, humihina na ang panunaw. Kaya kinakailangan diet. Speaking of diet, yan ang topic natin mamaya with Pastor James about fasting. Kayo ba'y nagpa-fasting na? Malalaman natin mga iba't ibang klase ng fasting mamaya, no? Kayo ba'y si Mamsi, ang fasting niya wala muna siyang Facebook. Meron kayong mga bagay na isasakripisyo. Yan. Ako, nako. Mamaya ko i-reveal sa inyo kung ano yung fasting ni Papsi. Ayan. Kaya steady na kayo. Tatanungin kayo ni Pastor James mamaya kung ano yung mga pinapasting ninyo. O baka fast eating yung ginagawa. Mahirap yung fast eating, ano. Nakakataba yun. Ayan. Okay, tuloy-tuloy tayo. 10 minuto na lang. Station ID na. Ay, si Mary Grace. Sayang, hindi ko madadalaw si Terence, ano? Nabinyagan na yung bata, hindi ko malanakit. Di ba, baka siguro pagka nagbinata na yan o ikakasal na yan, tsaka mamimit ko uli yan. Mabilis lang yun. Bilis ang panahon. Baka ikakasal na doon kang magkikita. Ano daw sabi? Maring Grace. Bakit mo magkukumare na tayo? Ay, ganun talaga. No? Yan ang maganda sa ating programa. Hindi lang tayo nakakasama dito sa iRadio, kundi nagiging pamilya tayo rito. Di ba? Yan. Nagiging family tayong lahat dito. So, tulong-tulong tayo. Nagmamalasakit, nagmamahalan sa bawat isa. Yun ang maganda. Yun ang gusto naman ni Lord. Love one another. O, diba? Nagugutom ako. Nasa pa si Mamsi? Ayun, andyan. Hello, sweetie. Pansinin mo naman ako. Umuwi ka na, nagsisisi na ako. Lungkot nga ako Nalulungkot ako. Ay, namimiss kita. Nasaan ka na ba? Sa Pampanga ka na ba? Maaga umalis siya kanina. Madaling araw pa lang, nandun na sa meeting place niya na doon. Ayan.
Umuwi ka na, Mamsi. Magbabago na ako. Nalulungkot. Pinadala niya ako ng Jollibee kanina. Pagdating ng mga bata, tinira nila yung hamburger ko tsaka spaghetti ko. Sige, tirahin nyo na yan. Wala, patay. Gutom na naman si Popsi. Kaya gagawa na lang ako ng ano dyan mamaya. Ano medyo maluluto ko dyan. Sa sardinas na lang ako. Ganun talaga Ayun. Buti pa si Mamsi, sarap ng kinakain, sarap ng buhay. Tapos answered prayer pa siya. Tapos na yung kanyang nilalakad sa GSIS, finally. Kaya mapula na naman ang hasag. Napula na naman ang hasag niya. Ay, na ano daw? Hindi, abutin siya ng isang buwan dyan Oo. Mga one month o baka mahigit pa. Kasi mahaba ang PC niyan dahil wag ko na sasabihin. Baka habulin siya ng BIR. Virtual DJ. Habulin siya ng BIR Buti na lang. Ay, naka. Oo. Mahirap sumunod. Mas mahal na ang ticket ngayon. Sayang yung $1,000 yung pamasahe ko na forfeited. Ganun talaga Bale. Babawiin ko na lang yung 1K kong pamasahe na wala. At balik na naman tayo sa DPWH. Balik contractor naman tayo. Paano pakinggan contractor? Pag sinasabi contractor ka ngayon iba ang dating. Ayan, iba. Kaya Mamsi, umuwi ka na. Wala na magluluto. Namimiss ko yung mga luto mo. Ang hirap bumili ng pagkain sa labas. Yung munggo na nabili ko walang lasa. Ang tabang. Bakit kaya? Ayan. Kaya Mamsi, umuwi ka na please. Nagsisisi na ako. Hello, Mami Flosser! Wala nagluluto sa akin. Kaya tingnan nangangayayat na ako. Pumapayat na si Popsi. Walang makain Oo. Kung ano lang nandiyan sa refrigerator na lang ang uulamin. O kaya yung mga dilata dyan. Patay. Ilang araw pa lang wala. Bumaba na timbang ko kaagad. Ayan. Kaya nga, Pastor Sam, kung nandito ka lang sana, may magluluto ng pulutan. Nako. May gagawa ng pare, sisig. Oy, nako, ano ba yan? Sayang, Di bale. Bilis ang panahon, makakauwi din ako. At pag nakauwi ako, ay nako, babawi ako doon sa mga na-lost ko. Yung mga na-lost ko mga kinain. Sabi ko pa naman, magbablog pa naman ako ng mga tusok-tusok dyan. Oo, may gulay. Ang dami ko pa naman plano. Pero, ganun talaga. Pagka ayaw ni Lord, hindi po pwede. Ayaw talaga ni Lord pagka kahit na gusto mong umuwi o may plano tayong ginagawa o gusto mangyari, hindi mangyayari. Ngayon gusto ni Lord palagi yung masusunod. Ayan, ganun lang naman yan.
sumunod na lang tayo. Di ba ganun? Pagka minsan may gusto tayong mangyari, hindi nangyayari. Tapos magtataka ka, bakit kayo? Yung pala ayaw ni Lord. Tulad ni Mamsi, gusto niya, ayaw pa niya mag-retire. Tapos pinag-retire siyang bigla. Kaya ang lola ninyo, nga. Yan. Ganyan talaga, no? Yung mga pinaplano lang sa buhay, kahit plano mo, kahit na pag-pray mo. Pero pag ayaw ni Lord, talagang wala tayong magagawa. Pastor Sammy, pagawa ka na ng passport mo. Kailangan ko ng rito, gumagawa ng ulam. Lalo yung mga luto mong yun? Mga pagkain na walang kamatayan. Yung pampabata. Gusto natin mga chinichibog yung mga pampabata. Pero paano yun si kung iiwanan mo si Iska, paano siya? Pagdating ng February, meron tayong kaganapan. Ano yung kaganapan natin? Balik uli yung mga games natin. Mga Bible quiz natin, babalik natin. At saka yung pa. Marami tayong babalik. Pera o bayong? Blessing or kahon pala. Ayan. Hoy! Basta, paplanuhin natin yan. O ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Oras po natin, meron tayong 30 minuto makalipas ang ika-7 ng gabi, 11:30 na dyan sa inyo. At kayo po'y live nanonood sa iRadio. Ayan. Come on, Jeremiah, come back. Jeremiah, where is you? Come on, don't be shy. Yeah. Yeah, I told 7:30, right? Can you hear me? He's gone. He's gone. Jeremiah, come back. Yan, siguro nagulat siya. Napindot niyang bigla. Usap kami niyan eh. There you go. Yeah, there we go. Yeah, what happened? Jeremiah, come back. Turn off your monitor. Okay. It's just us guys now. Yeah, you and me and your dad. Just Yeah. Mom, she's gone, so Oh no. yeah, I know. Yeah, I know this. I feel bad. She's still not here yet. It's okay. Just only for a month. It is only for a month. Yeah, we're gonna survive, you know. But I hope you did something that is about prayer and fasting. I know. That's what we're talking about. We're on day 4. If you haven't not noticed, where did I put that thing there? 21 days of prayer is about faith and trust in God. So we're not gonna talk about that. But first of all, if you fast, hello everyone, welcome to Dozer joining us online. This will be our last one. Thank you for those who are tuning in. I really appreciate you for those who are tuning in and taking the time to pray every day. Don't just stop praying. That's right. Okay? So that's what we're gonna do today. But this time we are going to do
do Matthew chapter 6. This one is about fasting. This one says here, when you fast, do not slumber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you. May the good Lord bless the reading of His word. Okay, this time this question will be asking. Today I want to share to you what it means to fast. So what is fasting and why should we do fasting? So what is fasting and why should we do it? So that's why, ladies and gentlemen, I'm going to ask even the pastors back or not to share what it means to fast and why must we do it, and we must be understanding the meaning of fasting and what the Bible tells us about this. God bless you all and be safe out there. Thank you, Jeremiah. Ladies and gentlemen, please welcome the Pink Pastor. Go! Ayan na. Oh, hello. Ayan. Ito po. Nakita rin tayo. Ano nangyari? Tumawag din ako. Na-miss mo ko. Pag-iwanan kaya talaga na. Ha? Ano plano? Hindi ako naiwanan. Talaga Di ba? nagpaiwan. Nagpaiwan ka? Oo. Kasi, nung nagpapaalam na ako, di ba, nagbibideo kami nga, nagpapaalam na ako gano'n. Sabi ko. Oo. Tapos, magche-check-in na kami. Tumawag yung boss ko. Sabi niya, you have to report next week. Sabi niya sa akin, boss, sabi ko, nandito ako sa airport na. I'm going back to Manila. Okay. Well, that's all right. Sabi niya, I'll just find somebody else. Anong gagawin mo? Sagot ako, okay, boss. Sige, hindi na ako pupunta ng... alam mo, ganun sila, no? Walang konsiderasyon. So, work is work. Wala tayong magagawa. So, sabi ko sa kay Karim, sige, mauna ka na. At ikaw nang bahala. So, yung tinanggal ko yung mga bagahe na importante, nilipat ko sa kanya. At yung mga hindi naman masyadong importante. Yun ang... Kaya tsokolate, wala na. Hindi nakarating yung tsokolate ni Kandun. Ay, hindi. Meron pa rin paraan Bumili na lang siya doon sa SNR. So, ganun ang nangyari. Doon sa duty free, doon na lang siya bumili. So, yun ang istorya. Hindi na tayo nakasama. Kasi importante yung trabaho natin. Ano mo naman. Yung pamasahe kong $1,000 yung pamasahe ko. Mas mahal yung pamasahe ni Ma'am C. Ni Karim. Sa akin kasi naka-discount ako . So, sabi ko, hayaan mo na. Babawiin mo na lang natin yun sa susunod. Pwede mo naman may atamay ko yun . Nagkaroon ako sabi nyo, in case of emergency, kaya hindi ko nagamit . Hindi. Iba yung Singapore Airlines. Tinawagan namin yung Singapore Airlines. Kung pwedeng i-cancel. Sabi niya, i-cancel mo pero you cannot use it anymore. Wala kang makukuha. Wala. So, Kahit nangyari, 50%. wala. Kaya ang nangyari, no show na lang ako. So, yung seat na magkatabi kami, dahil wala ako, yung hilera na yun, maluwag sa kanya. So, nakahiga doon siya sa yung seat ko. Yan ang Pinirahan ka lang yan. Oo. May kon yun, hindi pwedeng ganun yun . Hindi kasi Singapore Airlines lang ganun talaga na pag kinancel mo kahit na meron kang protection plan, kasi kumuha kami ng extra protection plan in case na magkaroon ng aberya, katulad na itong sitwasyon na nangyari, pwede mo i-cancel. Pero hindi alam nung airline na nag-booking sa amin na iba pala yung patakaran ng Singapore Airlines. Di nga ganun. Tinawagan mismo namin yung Singapore Airlines. Kasi gusto ni Karim, gusto niya makita yung Singapore Airlines sa Changi Airport. Yung bang yung falls doon. Falls. Yung falls doon. So False yun false. Kaya nga yun pala sabi niya, kailangan lalabas ka pa ng immigration.
So, pag lumabas ka, babalik na naman siya, di ang layo ng lalakarin niya. Oo. So, sabi niya, hindi niya alam na ganun pala yung itsura ng Changi Airport. Kaya sabi ko sa Ang kanya, saan nagagawa mo, lumipad ka, sabay balik. wala, hindi rin eh. Kahit nag-ano din ako, sinamahan ko siya. Kasi may mga documents akong kailangan pirmahan din eh. Oo. Oh, kaya yung katulad nung drug test ko at saka yung background check. Oh, kailangan yun eh. Oo. Pag umalis ako, madidelay yun. So pag na-delay yun, yung project hindi po pwedeng hindi ma-delay. So, sabi ko, Lord, okay, atras. Kaya kinuha ko yung mga maleta na yun ang inuwi ko na lang. Kaya pala, ganun nangyari. Kaya disappointed si Karim. So, pero sa isang banda naman, kailangan tanggapin namin dahil yung trabaho mas importante yung trabaho Yun. Sabi nga nila, ang opportunity comes from the deep skin. 'Di ba? Pagka meron daw opportunity, parang sugat 'yan eh. Minsan lang tayo masugatan. So, ganyan daw ang opportunity. Kaya samantalahin mo na yung opportunity na 'yon. So, okay. Yun na natin ginawa. So, kahit na pinag-pray mo last minute, imagine mo, wala rin nangyari. Pero maganda itong blessing mo, itong topic mo ngayon. It's about fasting. Fasting and prayer. Hindi fast eating to fasting. Depende sa pagka-explain ko mamaya. Yeah. Pero bumati ka muna sa iyong mga fans. Yeah, magandang araw po sa inyong lahat. At alam ko na iba po ang schedule natin ngayon. Dati Friday, ipagpamanhin niyo po dahil sa Friday, nabook na po ako sa Bible study. Meron tayong mga Bible study na kasi na binubuksan at dinadaluhan sa Friday. So, ang maging bakante ko na lang is Wednesday, atong Thursday. So, hindi pa talaga. Unless otherwise na paano gagawin namin ni Pastor Odette sa mga project na yun. So, may Bible study bukas. Doon tayo. Yan. So, actually, inumpisahan po ang church ngayon ng tungkol sa fasting and prayer. Napag-usapan namin kahit na-broadcast natin mag-fasting kayo, pero ano ba ang fasting at saka prayer? Bakit kailangan mag-fast tayo? Mag-fast tayo at Ano ba sa Tagalog yung fasting? oo nga no, hindi ko na Tagalog yun Wag kumain o ano ba yun? Hindi naman ang fasting kasi teka sa may kon dito Sige, Google mo. Fasting, ano sa pag-aayuno. pag-aayuno? Ang lalim naman nun. Lalim. Pag-aayuno. It's the most commonly used word in fasting. Ang pag-aayuno at ang ating pagdadasal. Pag-aayuno. Fasting, pag-aayuno. Tingnan natin po ang ibig sabihin ng pag-aayuno. No? Kailangan po maintindihan natin dahil ito po ay isang seryosong practice sa sinasabi po sa Bible. Di man lang siguro binabanggit na it's a serious practice, pero makikita natin dito na marami pong mga nito sa Old Testament at sa Panginoong Hesukristo mismo ay nag-ayuno. The longest so far is our Lord Jesus Christ, 40 days. 40 days. So, ibig sabihin yan, seryoso yun. No? Napakaseryoso yung gawain gayon, yung pag-aayuno. So, hindi lang basta na mag-aayuno ako. No? At saka, it's not taken for granted ang pag-aayuno. Kasi, you are putting yourself into the spot of the spiritual realm. No? You are parang nasa bridge ka between the earthly and the spiritual realm. No? And fasting nga is sabi nga dito ang fasting isa sa mga ibig sabihin ng fasting o pag-ayuno yung tayong mga mananampalataya o naniniwala sa pag-ayuno ay isang
ito ay bukal sa loob, no? It's a voluntary na pag-aayuno o pagdidisiplina sa ating sarili na pwede nating tanggalin ang mga bagay na nakakapagbigay gaan sa ating panlakad araw-araw. Sabi nga dito sa English, discipline of omitting necessities or pleasures and delight of food and other temporal pleasures. So hindi lamang po pagkain kundi mga gawain din na nakakapagbigay ng kaginhawaan o mga bagay na temporal pleasures dito sa ating paglakad, no. And pwede ba kaya ako magkon dito? Share. Yeah, share mo. Ano kayo mag-share? Doon na naman tayo eh. Share mo tapos desktop. Share. Share. Tapos yung meron siyang yung desktop mo, yung monitor 1 o Ay, dito dito sa Zoom, no? sa Zoom. Sinishare ko yung aking kunin. Hindi. Mali. 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 Alam na tayo. Desktop 1, Oh, desktop 1. advanced, Sa 1 lang. Isa lang naman ang monitor mo eh. video file. No? Video file ba yun? Slides as background. Yeah. Desktop 1. Mhm. Ano kaya ito? Slides? Yeah. Kaya pala hindi mo na tagal mo nang di ginagamit yung PowerPoint mo. Mhm. Oo nga eh. Oh. Oo nga eh. Alam mo lang tayo eh. Kapatay tayo dyan. Mhm. Oh. Teka, i-off ko muna itong aking Baka ano naman mapindot mo dyan. desktop. Ayun, what is fasting? Open. Ayun, kikita nyo na? Yun. Sige, wala pa. Lalabas na yan. Ganyan talaga, may Allow. konting delay. Ayan, allow. Hintay mo lang. Ayan, na. allow. Ayun Oo. na. Pasok. Sige. Mhm. Okay na. Tayo sa kan. What is fasting? Ayan. Mm. Masyado tayo napaaga. Hmm. Hindi na masyado. Ika. Yan, fasting. Yan, kita nyo na? Hello? Kita Kita na. nyo na? Yeah. Fasting is a believer's voluntary abstinence of discipline, of omitting necessities or pleasure. Sabi na dito, paano mo kapalitin itong scale natin? Mhm. Ayos na. Kita na yan eh. Aha. Malinaw na. Yan. Kasi baka di ko mabasa yung aking notes eh. Yun. Yan. Yan. So, yan po isang ibig sabihin yan. Ang pangalawa po, fasting isn't just about abstaining food or from pleasures, but actively fighting injustice, freeing the oppressed, and showing compassion by sharing resources with needy. Kung tayo po ay nagbibigay out of our pocket ng mga pagkain, pera, sa mga homeless, sa mga walang damit, no, naked, no. Rather than engaging ourselves in mere religious rituals, mga rituals na ginagawa natin minsan yung ginagawa ng mga Hudyo, no, for selfish gain. It's a call for a changed heart. Yan, yung pag-aayuno isa pagtawag ng pag-aayos ng ating mga puso, demonstrated through selfless action and genuine care for others, especially the vulnerable, and revealing true righteousness at tawag nito yung maayos na relasyon natin sa Panginoon Diyos, no. Sa yung binasa nga ni Jeremiah kanina, itong verse natin ay when you fast, do not look sober as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show to others they are fasting. Pinapakita natin na kunwari, nagfa-fasting tayo at ang itsura natin ay para bang haggard, no? Nagpapakitang payat tayo dahil sa makeup, ganun. Pero sabi ng Panginoon, truly I tell you, you have received your rewards. But when you fast, sabi niya, put oil
on your head and wash your face, so that it will not be obvious others that you are fasting, but only to your Father who is unseen, or your Father who sees what is done in secret will reward you. Pansamantala tayo mga manalangin mga kapatid. Magandang araw po, Panginoon Diyos, at muli naman po kami nagpapasalamat sa bagong araw, bagong buhay, bagong tsansa na ipagkaloob niyo sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, na buksan niyo ang aming mga kaisipan at puso. At sana marinig namin ang buong katotohanan, ano pa o ibig sabihin ng aming pag-aayuno at sa kasama ng pagdadasal nun. At ano mo dapat ang purpose nito, bakit po kami kinakailangan mag-ayuno. At nawa po ay makita namin ang importansya nito at nawa po magamit namin sa pagkakataon na kami po ito'y kailangan po namin gawin. Paspasan mo ang bawat isa sa lahat ng makikinig at lahat po tinalangin namin sa matamis na pangalan ng Hesus Kristo. Amen. Amen. Look at verse 17. Sabi nga doon dito sa kone. Ano ba sabi ng verse 17? But when you fast, put oil on your head and wash your face. Kukuha tayo ng langis. Maghugas ka ng mukha. Pwede naman yun eh. Pero there's a deeper meaning of what the verse tells us. No? It symbolizes of yung cleansing of ourselves. No, that we must be filled by the Holy Spirit at ilalagay natin ang ating mga sarili tama sa Panginoon Diyos. So on that situation, on that time na gusto mo mag-ayuno, ay nilalagay mo ang sarili mo na ikaw ay lumalapit sa Panginoon Diyos na pinapalinis mo o maging malinis ka sa Panginoon Diyos. Nakikitaan ka ng Diyos na maayos, malinis ka sa loob at sa labas. No? That is what we call yung sinasabing you put oil. Yung oil is mostly the Word of God. Punuin mo ang salita ng Diyos. Punuin mo ang banal na Espiritu sa iyo, sarili. At saka linisin mo, ibig sabihin, we come to the Lord blameless. We come to the Lord right. We come to the Lord worthy. No? Worthy sa kanyang paningin. No? At and we can only do this, no? And sabi dito, then can we only come to fasting and prayer. At sa ganoon nga, pag nagawa natin yon, yung unang hakbang yon, ay pwede na tayong pumasok, no? Pumasok dun sa pag-aayuno. And let me share you 6 na bagay na makikita natin how to put oil and cleanse and wash our face, or to symbolize that we have to clean ourselves before the Lord. How to prepare ourselves spiritually. Unang-una, kailangan po we have to hilingin ang pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Confess our sins. Kasi kung hindi natin kino-confess ang ating mga kasalanan sa Panginoon Diyos bago tayo mag-ayuno o sa ating pag-ayuno, ito'y mga hadlang eh. Ito yung pabigat sa ating paglalakbay sa pag-aayuno. Sabi nga dito, if we confess in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ayan mga kapatid, no? Ito po yung mangyayari sa atin kapag hiningi natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Lahat. Well, actually, alam ng Diyos na marami tayong kasalanan na hindi natin ibinubunyag sa Kanya. No? Alam natin ang Panginoon Diyos ay wala tayong may tatago sa Kanya. Alam natin yan dahil si David nga, nung nagkasala siya, where will I go? Sabi niya, kahit sa kataas-taasan sa langit, sa kailaman ng tubig, no? Nandun ka. No? Kahit nga sa kadiliman nandun ka. No? So, ang panito, kapag ginawa natin yung pag-ahingi ng kapatawaran ng ating makasalanan, anong ginagawa ng Panginoon Diyos? He purifies us from all unrighteousness. Kaya kapag nakahingi tayo ng tawad sa Kanya, ng ating makasalanan, napakaganda po ang pag-aayuno, ang ating pagdalo sa pag-aayuno sa lugar na yon, dahil dalisay tayo eh. No? We become a perfect, tawag ito yung offering. No? God. Ang pangalawa po ay is to seek forgiveness from all whom we have offended
and forgive all who have hurt us. Yaks, yaks. Ang tagal, ang hirap to, mahirap to, ang hirap to, no? Hingin natin po ang tawad sa lahat ng mga ating mga nagkaroon ng problema, whom have offended us, great or small, and forgive all who have also have hurt us. Kita mo mga kapatid, humihingi tayo ng tawad para maayos tayo, pero tayo hindi tayo makapagpatawad. Mahirap yun. That's a no-no. That's a no-no. At alam naman natin sa salita ng Diyos, no, sa Matthew 6, no? If you do not forgive others, how will I forgive you? Sabi ng Panginoon, di ba? In Mark 11:25, whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive you your transgressions. Di ba, no? Kaganda yan. So, I think we have to be logically and that common sense na kapag ginagawa natin ay kailangan ito mga dapat natin iayos muna sa ating mga puso. Wag na ako mag-aayuno. Hirap rin nun, ah. Hanggang ngayon, mayroon pa akong dinadamang Hindi. Tingnan natin kasi bakit kapag ginawa natin at mag-ayuno tayo, sasabihin ko sa inyo, ano ang purpose ng ating pag-ayuno, no? Ang pangatlo, ask God to fill us with His Holy Spirit. Ito, dahil nga malinis tayo, no, ay kailangan hingin po natin ang banal na Espiritu na manahan sa atin. And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. Kaya nga kinakailangan, hindi lang sa pag-fasting o pag-ayuno, kailangan natin manalangin. Kailangan natin sa prayer natin, there is that devotion. Nandun yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Pinupuno natin ang ating sarili, yung salita niya. No? Tapos yun ang minemeditate natin. Minemeditate natin sa ating pag-aayuno. No? Pinupuno natin sa be filled with the Holy Spirit. Paano tayo pupunin ng salita ng Diyos? Or be filled with the Holy Spirit kung di naman natin katambal ang ating... Hold on. Bigla siyang nawala. Oh, kita niyo to? Hindi natin kasama tong libro. Oh, Pastor, ikaw naman, old style ka na. Digital na ako ngayon. Digital na. Mayroon ako yung app sa telepono. No problem. Sabi ko sa inyo, nangyari sa amin yan. Habang nagdi-devotion kami dito, yung telepono namin, dit. Oh, interference, mga kapatid. We don't want any interference o mga sagabal habang tayo ay nakikipag-usap sa Diyos o ang Diyos nakikipag-usap sa atin. Gets me? Gets it. Got it. I think we could fill in the blanks. Nangyari sa amin nung isang araw yan ni Jeremiah at ni Nerte. Oh, biglang lumos yung tut. Oh. Kasi kasama natin kasi yung telepono natin hindi yung libro na kailangan buklatin natin. Experience ko yan, ha. Ewan ko kung na-experience nyo yan. But I guess, alam nyo nang ibig ko sabihin. No? Next one is, as we ask God to fill ourselves with the Holy Spirit, ito naman yung pang-apat ba to? No? The next one is surrender. Marunong ba kayong sumurrender? Surrender our life fully to Jesus Christ as our Lord and Master. Refuse to obey our carnal. Yun. Halimbawa, Lord, sandali ha. Ay, yung girlfriend ko. Ay, yung boyfriend ko. Oops, 911. Forget it. No, ayun mo. Bahalang Diyos dyan. Di mo? I-set aside mo yan. O, kaya nga patayin mo dapat ang mga telepono nyo, mga gadgets nyo. Walang mga sumasagabal sa pagdulog mo, pakipag-usap mo, o yung Panginoon Diyos nakikipag-usap sa iyo. Kung naman sabi mo, Lord, time out. Pwede ba yung gano'n? I don't know. Remember who God is. He's a holy God. We have to be reverent sa Kanya when times like that. No. Surrender ourselves fully to the Lord Jesus Christ. Romans 12:1-2. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present our bodies a living and holy sacrifice. Ito huwag mo, sa pagprepresenta natin sa pag-aayuno,
living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Amen. Next, next one. So, meditate on the attributes of God. Kailangan alam natin yung sino ang Panginoong Diyos. Na siya ay mapagmahal, siya is sovereign, is powerful, wisdom, nasa kanyang karunungan. Siya po ay matapat, no? He's gracious, compassion, and others. Sabi nga sa 1 Timothy 1:17, now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Kailangan alam natin ang ating Panginoon Diyos, no? Ang kanyang katangian, kanyang attributes, kung sino siya, ah, para mas lalo nating nagagampanan ang ating pag-respond sa Kanya. Kung di ating si kilala, how do we treat Him? No? How would we treat Him? Lower than us? Pareho lang natin? Oh, siya ay Diyos. No? Yeah, kasi you will see ourselves, our relationship in Him, if we don't know His character, we don't know His attributes, kung sino ang Diyos. O nga, mapagmahal siya, siya po ay makapangyarihan, na mapagpatawad siya. Pero kailangan na He is also just, no? So, yun po isa sa mga, at ang panghuli, yun na pala ang panghuli. So, ang next na kailangan sa ating pag-aayuno ay kailangan we are to be expectant. Ang puso natin expects, no? Tawag nito yung ating mga ginagawa ay mayroon expectations, no? And without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that and that He is a rewarder of those who seek Him. Kaya nga po, ang ating pag-aayuno sa pagpunta natin doon, ay we expect also na ang ating pananampalataya ay buo, taos-puso, no? Walang how do you call this, solid. Ibig sabihin, we are nakikitaan ng tunay na pananampalataya. Kasi it's impossible to please God without faith, eh. Na when we come to that, we also expect that when we have that kind of devotion and faithfulness in doing that sa ating pag-aayuno, ay God will work, no? Sa ating mga kahilingan, sa ating mga daing. And remember, though di natin makita ang kasagutan ngayon, God is answering them in a different manner, in different way, far beyond our expectations. No? Maybe not now, maybe sa ating next generation. No? Kita nyo yung mga apostles, kakala nila doon na yung katapusan ng mundo. Hindi pa, no? Not yet. That's that's why tawag nito, yung ating expectation would come maybe on our time. Our expectation would come the next generation, sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatid, sa ating kaaway, no? But the thing is that, are we faithful in pursuing that fasting and prayer? Mga kapatid, hindi natin to magagawa kung wala po yung banal na espiritu sa ating buhay. Ang banal na espiritu po ang katulong. Siya po magbibigay ng guidance sa ating mga panalangin. Siya po yung magbibigay ng mga salita na ating bibigkasin para sa ating mga panalangin. Remember, yun pong sabi ng ang banal na espiritu, ang mga sinasabi ko sa inyo ay hindi sa akin, kundi galing sa kanila.
sama sa Panginoon Kristo na aking naman sinasabi sa inyo. You would see that in the book of John, no? I think that's in chapter 12 mm, or chapter 11. Oh. So, kailangan natin yung banal na espiritu as we go to our journey of pag-aayuno, no? So, ano po ang purpose ng pag-aayuno? Bakit kinakailangan o bakit gagawin ko to? At bakit napakaseryosong gawain to? Di ba pwede yung hindi ako kakain ng isang meal, mag-prayer ako, I guess that would do. But what will we get from it kapag isang beses lang? No. Let's see the purposes. Bakit may purpose? At saka, bakit ginawa ng Panginoong Jesucristo in the New Testament? I believe in chapter 3 or 4, yata yun na he went to the desert, no? After he was baptized, he was transferred to the desert, and in 40 days he fasted. Kasama pa si Satan, no? No. So, makikita natin dito sa pag-aayuno, hindi lang tayo nandun. Because ang pag-aayuno, you are making your life in tuned, aligned with God. Ayaw na ayaw ng kalaban yan. So, remember, that is also the battle of the spirits and the battle of ang ating sa ating sarili at sa spiritual side. No? Natatakot na ba kayo? Huwag kayo matakot. It is something that you would enjoy, though or experience na isang bagay pala na siguro madalas-dalas kong gawin. Sabihin mo sa sarili natin, sabihin natin sa sarili natin. So, what is the purpose? Number one, purpose of fasting is to seek God's protection or deliverance. This is upang humingi ng protection o pagliligtas ng Diyos. Yan. Humingi tayo ng protection at pagliligtas ng Diyos. Ano pa example nito? If you recall the book of Esther, ito po ay may si Haman doon ng isang opisyal sa lugar na yon ay mayroon pong plano na ipa-exterminate ng buong Hudyo. May plano siya. At at ito ay kukumbinsihin niya ang kanilang hari. At alam naman natin si Esther ay siya yung pinakamagandang reyna sa mga reyna ng hari doon na napag-alaman niya na ito ang plano ni Haman. So tinawag niya ang kanyang kaibigan na si Mordecai. Sabi niya dito sa Book of Esther, no. Sabi niya kay Mordecai, "Go, assemble all the Jews." Sabi niya, magtipon-tipon kayo mga Hudyo and nandun sa Susa, sabi niya. At kayo ay mag-ayuno. Mag-ayuno para sa akin, sabi niya. Fast for me. And sabi niya, do not eat or drink for 3 days. 3 days. Night and day pa. Night and day. I and my maidens also will fast in the same way. And thus I will go into the king which is not according to the law. And if I perish, I perish. Okay. Kasi sa panahon na yon, hindi basta-basta na porke kahit na ikaw yung reyna, ay papasok ka na lang sa tawag ito sa trono ng kaharian. Mayroon ka yun mayroong appointment. Mayroon ka appointment, hindi ka pwedeng pumasok. Pero kinakailangan gawin ni Esther yon na pumasok doon sa kwarto o sa trono ng kanyang kaharian, ng kanyang hari, dahil kailangan sabihin niya to. Pero kailangan mag-fast muna siya. Mag-fast muna siya and prayer. So pakita niyo dito ang sabi ni Esther, fast for me, sabi niya. For 3 days, walang pagkain, walang tubig. Can you just imagine that? 3 araw, gabi, walang pagkain at tubig. Sa pangalawang araw, nanginginig lang ako eh. Hindi pa full fasting yun. Isang meal lang yun. Isang meal. Mag-breakfast ako, walang lunch, tapos dinner.
Alam mo yung 1 meal na escape mo, hindi na sanay yung tiyan mo, yung katawan mo. Pangatlong araw nanginginig na ako eh. Nagkukan na ako. Parang na didilirium na ako. Pero kailangan kasi nun. Kailangan mo, Lord, sabi ko, mapagtagumpayan ko to. Oo. Of course, kailangan mo uminom ng tubig, pangpakan para dahan-dahan mo naman i-execute ng sarili mo eh. Tinutune up sa sarili mo sa pagfa-fasting. Kasi hindi biglaan, baka physically bumagsak ka naman. Pero kailangan doon, nagagampanan mo yung tungkulin mong mag-ayuno at magdasal. Importante yung magdasal doon eh. No? So to seek God's protection and deliverance. Ang pangalawa is to what? To avert God's judgment. Ito yung upang maiwasan ang paghahatol ng Diyos sa atin o yung pagbigay ng hatol. Yung, alam mo kapag nakagawa tayo ng kasalanan, nandyan na kasi yung hatol eh. Don't you know that na ang kapag gumawa ng kasalanan, ito yung katumbas? When you sin, death. Yun ang katumbas ng kasalanan eh, kamatayan eh. Oh. Pero yung hatol na yon, pwedeng i-hold ng Panginoon Diyos kapag tayo po ay nagkaroon ng pag-aayuno at pagdadasal. Dito nga sa kay Jonah. Oh, alam niyo siguro 'yung story sa Jonah, chapter 3 verse 9 to 10. The king of Nineveh orders the Ninevites, kanyang mga tauhan, to partake in an absolute fast to turn away from the wickedness and not perish. Kasi mensahe si Jonah doon na in 40 days sa ika-4 na araw, sabi niya, ika-4 na araw, darating ang paghahatol ng Diyos sa buong Ninive. Titipukin ng Panginoon Diyos ang buong Ninive within 40 days, sa pagdating ng 40 days. Oh, narinig ng hari, narinig ng tao. Sabi ng hari, nagbigay ng utos ng hari, no? Both, sabi sa ang kanyang utos pa, both men and beast must be covered with sackcloth, and let men call on God earnestly, that each may turn from his wicked way and from the violences which in his hands. Who knows, who knows, God may turn and relent and withdraw his burning anger, so that we will not perish. Oh, kita nyo? Itong hari na to, very wicked na hari to. Ayaw pa nga pumunta ni Jonah eh. Oh. Makita nyo yung compassion ng Panginoon sa mga taong wicked, no? Mga taong walang panampalataya sa Diyos. God still have compassion to them. God gives still chances to them. No? Kita nyo? Both man and beast. Nagpatira pa sila. Nagkaroon sila ng sackcloth. Alam mo ba yung nagkaroon ng sackcloth, ibig sabihin niyan, they are humbling themselves. They are not putting themselves in a situation where there is comfort. Alam mo kung pag nag-sackcloth ka, Makati yun eh. Sako eh. Makati yun. Oh, it's uncomfortable for 3 days and 3 nights. No? At narinig ng Panginoon Diyos ang kanilang mga daing, ng kanilang mga panalangin. Anong ginawa ng Panginoon Diyos? Binawi niya. Oh. Nagtampo pa nga si Jonah doon, di ba? Nagtampo pa nga si Jonah doon. Oh. Ganun ang Diyos natin. You see, He averts the judgment that should be on us or sa mga mahal natin sa buhay. Alam natin kapag may kasalanan na nagawa, darating ang sakuna. Darating ang mga judgment ng Panginoon Diyos. Ang mga judgment na nakikita natin ay mga pitik lang to, mga hudyat ng mga judgment ng Panginoon, yung mga sobrang bagyo, lakas ng bagyo, mga lindol, dumadami ng lindol. Because nandyan na sa kanya. Kasi ginigising tayo ng Diyos. Eh kung walang pag-aayuno niyan, talagang mararanasan talaga natin to. No? So, when we do that, when we fast, it averts God's judgment. Number 3. Ito yung para sa pagtatapat at pagsisisi ng kasalanan natin. For the confession and repentance of sin. Hindi lang puro sa atin, pero tayo po ay nagiging intercessory sa mga ibang tao na may nakagawa ng mga kasalanan. Maalala nyo si Job,
na siya po ay laging nag-aalay tuwing umaga. Sabi niya, my daughters o mga anak ko, they might have cursed God sa kanilang mga pagsasalita o sa mga gawa. Ako po ay mag-aalay ng kanilang nag-aalay siya ng mga tupa para sa kanilang mga kasalanan. No? Samuel gathers Israel, a nation who had been worshiping idols instead of God for 20 years. Kita mo yung 20 years na pasensya ng Panginoon Diyos to corporately fast and pray in sabi doon sa Samuel, 1 Samuel 7:5-6. This fast of confession and repentance requires humility. Kailangan kung dumudulog tayo sa Panginoon na tumingin ng kapatawaran at tawag ito yung pagsisisi sa ating mga kasalanan, ay kailangan mayroon pong tawag ito yung pagkumbaba. Dito nga si Kone, sa 1 King 21. Okay, 1 King 21, 27-29. King Ahab was wicked. Even wicked King Ahab was commended by God for humbling himself and fasting before the Lord. Oh, di ba tayo nakikilabutan yan? Yung wicked, nag-fast. Tayong mga manampalataya. Ibang klaseng fasting ginagawa natin. Aray ko. Aray ko. Next. For expressing grief and mourning. Ito yung pinapakita mo yung ba't nawala yung Tagalog ko dito? In-express natin yung ating daing at ang ating pagmomorn yung sa ating mga nangyayari sa sitwasyon sa buhay natin. So, pag may namamatay, no, we grieve and we mourn. May nawawala, we mourn, you know. As David and his men mourn for the death of Saul, yung unang hari ng Israel, no? And his sons in the battle, kasi lahat sila namatay yung unang hari nila, at yung mga anak ni Saul ay namatay. David himself, though he was hunted by Saul ay nagmourn siya, no? They fasted. Dun sa 2 Samuel 1:11-12, then David took hold of his clothes and tore them. Pinunit ni David yung damit niya. And so also did the men who were with them. They mourned and wept and fasted until evening for Saul and his son Jonathan, and for the people of the Lord and the house of Israel, because they had fallen by the sword. So, yan. So, yan, dahil sa kanilang taus-pusong pagdadalamhati, no, they fasted and they prayed. Another expression is to express worship and devotion upang may pahayag natin ang pagsasamba o debosyon sa Panginoon Diyos. No. Kaya nga 'di ba sabi doon sa verse na binasa natin, it is a form of service and worship when we cleanse ourselves sa ating pag-aayuno. No, it's a form of worship. If you remember si Anna, who is the prophetess. So alam na ito na there is a woman, may babaeng prophet. Okay? Sinasabi na para sa Anna the prophetess. Ang buhay ni Anna ay umiikot, centers on worshiping and serving the Lord as she fast, no? Fast and pray every day in the temple. Ito po ay nabanggit po sa Luke 2, Luke chapter 2 verse 36 and 37. No, si Ana ay yun po ang ginagawa niya araw-araw. Nagkakaroon ng pag-aayuno araw-araw. Kung paano niya ginawa yun, I don't know, but sabi niya, he fast and pray every day in the temple. So, makita natin dito na the duration of fasting could be unlimited every day, could be
3 days, 1 day, no? Makita natin dito. But ang importante doon, yung pag-aayunong may puso at katotohanan, no? Next one is to ito, most common, the most common pag-aayuno is to seek God's will. Ito yung upang hanapin natin ang kalooban ng Diyos, patnubay, tulong o mga sagot ng Diyos, no? Kaya po tayo nag-aayuno dahil gusto nating ang ating kalooban o ang kalooban ng Diyos ay would be online, no? Ang mga kasagutan na gusto natin makuha sa Diyos. Lord, gustong-gusto ko po si ganito na mapangasawa. Yan, pinag-ayuno yan. Oo. Lord, yung kailangan kong tulong, Lord, manggagaling po. Oo. Oo. Yan po, pinag-ayuno yan. Sa Judges 20:26, no? The Israelites fast and require of the Lord if they should go up against the tribe of Benjamin again. Ito yung Lord, susugpuin pa namin ang Benjamin, the group of yung tribo ng Benjamin. Before they went to go and fight, or before they do anything, kinukonsult nila ang Panginoon Diyos. Nag-aayuno sila. Sabi nga sa verse 28 sa book of Judges, God says, "Go up, for tomorrow I will deliver them into your hands." So makikita natin dito that sa pag-aayuno, we could seek God's answer. No? At alam natin na kapag binigay ng Panginoon Diyos yung sagot niya, yun, walang problema. Kasi sabi niya, go. Di ba? Pero paano natin marinig ang Panginoon Diyos na sasabihin sa atin, go. Kagaya ni kagaya ni Brother Ramon yung experience niya na, Lord, pumunta ba ako tuloy sa Pilipinas o sa sa trabaho? Paano to? Nakabayad na ako eh. Ang dami ko pang plano. Nandito pa sa akin yung tsokolate ni Rejoice. Paano yun? Magagalit si Rejoice. Magano ba? Di ba? O anong ginawa ni Brother Ramon? So, sorry na lang, Rejoice. Kainin ko na lang itong binigyan niya mo na lang binigyan niya naman siguro kay brother, Sister Karim. No. Peace, Joyce. Peace. Lord Joyce, I love you. Ang ibig ko sabihin nito, he consulted God. Kita niyo yung sinabi ni Brother Ron, Lord, ano? Kasi makikita natin dito ngayon, no? If the answer of God is yes or no. Kasi kapag, halimbawa, ito yung daan na kinuha natin, no? At itong daan na to ay nagpapalayo sa atin sa Panginoon Diyos, ay, hindi yun ang sagot ng Diyos. Kahit yun ang kinuha mo, no? Pero kung itong daan na kinuha mo, na di mo pa nakukuha yung sagot ng Diyos, at nilalapit ka ng Diyos sa daan na ginawa mo na yun, makita mo, ito pala yung tama. Ang sagot pala ng Diyos, yes. When you are you are in the crossroad, when you are on the fork, magkakamot tayo, Lord, alin, left or right? At di natin mahintay. Di ba hakbang tayo, gagawa tayo? Man plans, God directs. Yan. Yan po makikita natin. These are common prayer and fasting natin. Guidance yan. Kailangan kasi lalong-lalo po sa mga guidance yan. Lalo po sa mga binata. Lord, siya na ba? O siya na ba? Siya ba? O maganon. Si Lorna, si Fe, o si yun pa. Kailangan natin ng tulong talaga nun. Kasi those will bring us to the right track at sa tamang lugar where God is glorified. Tandaan natin dito, when we do those things, it's not for ourselves. It is to glorify God sa mga kanyang mga gagawin. I mean, sa kanyang mga ginagawa sa ating buhay. No. Yeah. Kaya, mga kapatid, pero bago sa lahat nating ginagawa to, kailan po meron tayong plano? May time pa ba ako? Mabilis na to, malapit na tayo. Meron po tayong planong kailangan sundin. Yan. Kailangan meron tayong time. Kailangan ipaglaan natin ang oras to. Hindi basta-basta na, gagawin ko na ngayon, mag-ayuno ko yun, bukas yun.
Planuhin natin yan. Okay, Lord, ito po ang aking kahilingan, ito po yung kahilingan ng church, ito kahilingan ng aking pamilya. Pinaplano natin yan. Ano ba yung mga ipag-aayuno natin? Hindi lang yung, sinabi kasi ni Pastor James, so sinabi ng Pastor, mag-ayuno daw kami. No? I-schedule natin yan. In our time na, yung schedule na yan, ay the best time for us where we could set aside on that day for prayer and fasting. Ito, okay. Ito sa madaling araw o sa gabi, where there is no, tawag ito, distraction. Yung maalala mo na, sa oras na to, libre ako dahil walang istorbo. No? Pati manok, hindi titilaok. O, ganun yun. Mga ganun ba? Wala akong marinig na ganun. Tingnan mo yung oras na yun. At gawin mo yun consecutively or consistent ka doon. Remember to we are the one who gumagawa tayo ng schedule to meet God. So be honest and be prompt. Kasi sinabi natin, Lord, okay, kapag gising ko sa alas 6, kasi mag-prepare pa ako, siguro gawin kong mga alas 5, mas maaga akong magising. Then make it a point that it's 5 o'clock or whatever time. Kasi ikaw nag-set ng time sa Panginoon Diyos eh. And then, pag tayo nag-set ng time, tapos wala tayo doon. Okay, I guess you know what ang ibig sabihin nun, no? Lord, kukuha ko ng excuse letter kay Brother Ramon. Absent ako. Kay Pastor, kukuha ko ng excuse. Hindi, tayo nag-commit eh. Pero I know, sometimes it's hard. That's why, sabi ng Panginoon naman, Lord, sorry, humingi na tayo ng tawad, then let us not repeat it, or let us do the best as we can. No? Kasi, tandaan nyo, tayo nag-set ng schedule eh. Tandaan natin to babae at lalaki. Ang date natin, mamaya alas 4 doon na, sa ilalim ng puno. Tapos, alas 4 doon tayo, yung babae, wala pa. Kasi nagbe-make up pa eh, napapaganda pa eh. Sa ilalim ng puno. Next is have a convenient place. Magkaroon tayo ng lugar na doon tayo hindi makakatulog. Doon tayo na nandun yung ating Bible, walang gadgets na naka-OTV o anong bagay na makakapag-istorbo sa ating oras ng ating pag-aayuno. I guess it's a convenient place na iyong hahanapin sa inyong kan. Maybe in a room, sa kanyang kwarto, no? Or sa library, no? Or whatever, no? Wherever. Pangatlo is follow a model of praying. Meron kang prayer, kung mag-pray ka, like ito yung Acts, adoration, where we first start praying by praising God for who He is. Pangalawa is, of course, sa ating panalangin, we have to ask, sabi ka natin kanina, na we have to cleanse ourselves. Humingi tayo ng kasalanan. Kasi araw-araw, bawat sa mga oras na yan, mayroon tayong mga maaring nagawang mga bagay sa isip, sa ating pagkikinig, sa ating pagsasalita, sa ating nakikita, sa ating mga galaw, sa ating mga puso, na nagagawang hindi kaaya-aya sa Diyos. Lahat yan, kailangan mabura. Ihingi tayo ng Panginoon Diyos. Confession, cleansing ourselves. Pangatlo is to thank God sa pagbibigay sa atin ng mga kalakasan para magampanan natin ng pag-aayuno, magawa natin to mga bagay na lahat natin pagpapasalamat sa Kanya. Paggising sa umaga, pagkain, lahat yan, pagsalamatan natin. At ang pangapat is supplication. Ito yung paghingi naman to ngayon, yung finally, ito yung ating prayer na paghingi ng ating mga pangailangan. Yung programa mong kahilingan. Lord, ito po yung panalangin ko para sa pamilya na wala pa sa Panginoon Diyos. O mga kailangan ko, Lord, ng mapapangasawa. Everything, anything that is in your heart's desire. No? Kasi walang imposible sa Panginoon Diyos eh. Sabihin mo na sa Kanya. Ito na yung pagkakataon mo na mabuhos ang puso mo sa Kanya eh. No? Kaya, yun po ang ating kailangan maging plano sa ating pag-aayuno. Tandaan natin mga kapatid, itong tatlong aktibidad na to consider to be biblically true, ay kailangan natin i-consider ito. Let us consider what
will you take action as an action of fasting like food or pleasure? Um, or yung pagbibigay, no? Is a form also of tawag nito yung kasi yung pagbibigay ibinibigay mo yung ano sa iyo eh. Yung mga maaring yung mga nakatago diyan sa yung baul, mga bagay na sinesave mo for the future is naibigay mo. Alang-alang sa mga nangailangan. May kakatok sa iyo diyan na pwede mong makahingi ng sabaw, ayan, damit. Consider that, no? You consider that. Kung ano mga anong klaseng pag-aayuno. Ang pangalawa is consider, mga kapatid, ang isa rin importante diyan is to read the Bible or scripture verses for you to meditate on. Ito yung when we meditate on the words of God or read the word of God, ito yung tayo ay nakikinig sa tinig ng Diyos. You see, when you read the verse, tapos biglang tututututut, ay, iba yon. Oo, iba yung naririnig nyo. No? Ang pangatlo, as we close mga kapatid, consider also praying. Itong praying time mo na to is when you talk to God. So kapatid, as we try to go to this journey of abstaining from food or maybe setting aside other things for our fasting, no? Ito yung pagkakataon na nagagawa natin ng imbitasyon sa ating sarili na makapunta sa luklukan ng Diyos, na ma-experience mo na ganito pala ang tinatawag na prayer and fasting. No? Hindi ko sinasabi naman na sa inyong mga bawat araw panalangin ay hindi po kayo nakakalapit sa luklukan ng Diyos. Pero ito yung madadaman nyo talaga na there is a battle. When there is a battle between our spirit, no, at sa mundo, makikita nyo ngayon yung kung sino kayo. Who are you to the Lord? Ibig sabihin nito, na makikita mo na yung yun, ay either yung gagamitin mo yung panalangin na, Lord, get me out from this trouble, get me out of this, upang sa ganun magtagumpayan ko tong ayuno na to. Or else you will find yourself na you need more tawag nitong salita ng Diyos upang sa ganun nga ay mapuspusan ka. Kasi it is a challenge eh. It is a challenge to each and everyone, individual challenge sa ating lahat to. Dahil kung di mo mararanasan to, the level of the spirituality natin ay mananatila lamang dito. Kailangan natin i-jack up eh. Jack up into the likeness of our Lord Jesus Christ. Ang buhay natin, our journey as a Christian, as a follower of the Lord Jesus Christ, ay umaangat eh into the likeness of our Lord Jesus Christ. Hanggang makikita mo na kagaya ka na ng Panginoon Kristo sa pananalita, sa pag-iisip, sa gawa. No? And you will see that when the wind blows, no, sa ating buhay, you remain standing. If you remember the story of the parable about the sinking sand, at saka yung bato sa buhangin, yung bahay na tinayo sa bato at sa buhangin. Ganun po dapat ang ating pananampalataya dahil nga sa pag-ayuno natin. Without this, mga kapatid, bakit pa ginawa ng Panginoon Kristo? Bakit ginawa ni David? Matandaan niyo si David? Kukunin ng Panginoon Diyos ang kanyang anak. Pero sabi ni David, magpapaayuno siya. Nag-ayuno siya for a week. Nagpatira pa siya. Nahiga eh. Nakapatira pa siya sa sahig for a week. Dahil ayaw niyang mamatay ang kanyang anak eh. Ayaw niyang mamatay yung anak niya. Pero nung narinig niya na namatay na ang kanyang anak, tumayo siya. No?
ang ginawa niya is to go and take a bath. Kumain siya at nag-worship. You see, the tendency of that after all our pag-aayuno, ang ating fasting, it comes back to worshiping God. Dahil sabi ni David, magkikita pa naman kami ng aking anak eh. So it tells us na na hindi sinagot ng Diyos ang panalangin ni David na huwag kunin o huwag patayin ang kanyang anak. Pero hindi siya natakot, hindi siya nagalit, he didn't question why. Pero sabi niya, magkikita pa naman kami ng anak ko eh. So, he went back worshiping the Lord. Mga kapatid, fasting is a personal thing that we do with ourselves. It will make a breakthrough and miracles sa ating buhay. Not just in our lives, but also in the lives of those we pray for. On our journey, set a time to read and pray. Ang prayer ko sa ating lahat, as you do that, maybe any time of your schedule nyo, may the Lord God strengthen and comfort us all when we go to a journey of fasting, be it 1 day, 3 days, 1 week, 21 days, 40 days, or any length of fasting, that He will strengthen us na mapagtagumpayan natin ang mga sinasabi natin sa Panginoon Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Amen. Maganda yung fasting. Ano? Yung may dagdag ko din, Pastor James, na ang fasting ay meron ding magandang health benefits. Yan. So, yan, may magandang benefits din yan. Ano? Katulad ng weight management. Ano tayo, yung timbang natin, nakakabawas ng timbang. Improve blood sugar. Number 2 yan. Number 3, heart health. Maganda sa puso. Tsaka reduce inflammation. Kung meron tayo mga namamaga sa katawan natin, yan, magandang mag-fasting din. Enhance brain function. Hindi ba pagka nagpe-pray tayo at tsaka yung pag nagpa-fasting tayo, pagka gutom tayo, yung isip natin mas focus, di ba? Ako, napapansin ko yun, pag nagpa-fasting ako, mas nakakapag-pray ako ng dire-diretso eh. Focus sa refrigerator. Ay, yun ang hindi ko alam. Sa iba. Baka. Kaya mahirap kapag nasarap ka ng refrigerator. Yan. Isa pang kagandahan ng fasting is cellular repair. So may mga cells tayo sa katawan natin na namamatay. Itong pagpa-fasting natin, kinakain niya yung mga bad cells. Yun ang kagandahan nitong fasting. And lastly, potential cancer prevention. May mga cancer tayo sa katawan na pag nagpa-fasting tayo, nape-prevent niya because of fasting. So hindi lang spiritual ang kagandahan ng fasting, meron ding health benefits. Kaya napakaganda po na nagpa-fasting tayo dahil bukod sa sumesexy ka na, nakakapag-ayuno pa tayo sa Panginoon o yung nakakapag-please tayo sa Panginoon. Nabaliktado sa yung kanina nabanggit mo si Haring David ba yun, yung kanyang anak nag-fasting siya tapos ay namatay din yung anak niya. Yes. So ibig sabihin ng pagpapasting is not a guarantee na kapag tayo ay nagpapasting, God will ibibigay niya yung ating kahilingan. Oo, yeah. Kaya nga nakita natin dito yung ginawa ni David. Pero look at his attitude. Oh. It doesn't mean na kasi yun na nga yun na nga when we know the attributes of God, when we know ang katangian ng Diyos. Na kukunin ko ang iyong anak. Wala tayong magagawa, nasa kamay niya yun eh. Pero sa pag-aayuno ni David, nakita niya na dahil sa kanyang ginawa kasi sa kanyang ginawa. Can you just imagine that na nagkaroon siya ng affair kay Bathsheba, pinapatay niya pa yung asawa ni Bathsheba, si Uriah, at linihim niya to ng 1 taon. Alam ng Diyos yan na tinago ni David yun.
ng matagal. Oh. Eh, kinakailangan pa bang ibang tao ang magsabi ng kasalanan mo? O kailangan ikaw na mismo magsabi ng kasalanan mo sa Diyos? Kaya nga there are consequences of our sins, of our sins. God in His sovereignty, yun ang pinakita niya kay David. Yet, anong ginawa ni David? Napakaganda ang kanyang response. Alam ko makikita pa kami ng anak ko, sabi niya. Kahit kinuha ng Diyos yun. Magkikita pa kami ng anak ko. Ibig sabihin yan, kailangan nasa Panginoon tayo para makita natin ang mga mahal natin sa buhay. Kung hindi natin makikita. Pangalawa, ang positive attitude ni David is that even though God did not answer his request now, he still worship God. Ganun dapat tayo. Though God slays us, God takes this away. We still have to continue worship. Yun ang decision niya. You have to consider also his decision. No? Bakit hindi? Sabi nga ni Job, di ba? Sabi ni Job, shall we only worship God kapag maayos ang buhay natin? Kapag ginawa? Mag-worship ako sa Panginoon Diyos kahit kapag hati sa mga calamities na nangyari sa kanya. He worship God. No? Shall we worship God only in good times, not in bad times? Oh. Yung mga question natin, bakit ganito ganyan, di ba? Kaya nga tayo mga mananampalataya, kailangan yung pagsasaliksik ang aral sa Panginoon Diyos kung sino siya. Because when we come to know who He is, ang mga bagay na yan, di natin i-question sa Panginoon Diyos. We trust Him We trust God on that one. Napakaganda yung ginawa ni David na yun an example para sa ating lahat Oo. Yan, may tanong dito si Yes. Attorney Lala. Sabi niya, Pastor, is it true that that is hard to pray while you are fasting? How do I know if my fasting is pleasing to the Lord? What if I have medical condition? Tama nga yun. Merong mga hindi pwede mag-fasting kung meron kang diabetes. Kaya nga, sabi ko naman kanina, may iba't ibang klaseng pamaraan ng fasting. Ang fasting niyan is yung, let us go to Isaiah 58:5. Sabi dito, is it a fast like this which I chose a day for a man to humble himself? Is it for bowing one's head like a reed, and for spreading a sackcloth and ashes as a bed? Will you call this a fast, even an acceptable day for the Lord? Sa verse 6, is this not a fast which I chose to loosen the bands of wickedness, to undo the band of the yoke, and to let the oppression go free? Paano tayo makakapagbigay ng freedom sa mga na-oppress? And to break their yoke, yung mga kahirapan ng mga naghihirap. Isang bagay na sinasabi ng Panginoon Diyos dito sa Isaiah, kasi yung panahon na yun, there were rampant of injustices, paghihirap sa kapwa-tao. No? Maaaring sa ating pag-aayuno, yung ating mga pananalita, sa ating pagbibigay, sa ating masyadong pagtitipid, ibigay natin. Is it not to divide your bread with the hungry? Hindi ba pwede natin paghati-hatian ang ating mga pagkain sa mga nagugutom? Ibig sabihin nito, can we not offer food to those who are hungry? Pumunta ka sa lansangan. O may nakita kang bata doon, bigyan mo. Na walang ibang iniisip. Just give because out of love, because of compassion. Because nangailangan Ay, lumayo-layo ka mas dali. Nangangamoy ka Di pwede. And bring the homeless poor into the house. Ibig sabihin ito, nakakaanyaya ba tayo ng mga tao na may nangangailangan ng matulugan, matirahan? Ay, nandyan na naman yung mga kapitbahay ko, nandyan na naman sila. Or when you see a naked person, to cover him. And not to hide yourself from your own flesh. Ibig sabihin ito yung mga bagay na sinabi ni Isaiah in this chapter 58 about fasting. Na hindi lamang po sa mga pagkain. No?
na nakikita. Dahil meron tayong karamdaman, yes, it is hindi naman pwede na pag kailangan mo ng sugar, hindi ka na kakain ng sugar. Wala na, ano mangyayari sa iyo? Hindi mo maitutuloy yung pag-aayuno mo talaga. Hindi, let us have the common sense na gano'n na fasting is not only for food. No? Yeah. I hope I answered your question, Sister Lala. At kung paano na, paano, Napiplease yung Panginoon. Kung, umbawa, may sakit siya, hindi pwede mag-fasting. Napiplease ba niya yung Panginoon? you know how God is pleased with ourselves? Sa puso natin eh. Nag-aayuno ka pero wala sa puso. You are going to the rhythm dahil gusto ko lang mangyari to, and so forth, tapos na, patatapos na to, para wala masabi ang tao. No, nasa puso mo, bakit ka mag-aayuno eh. Kung ayaw mo mag-ayuno, so, nobody is forcing anyone to fast. Pero nga, bakit nag-fast ang Panginoong Kristo? Bakit nag-fast yung mga apostles? No? Bakit nag-fast yung mga sina David? Bakit isinulat ang fasting? No? Because it is a serious activity. It's a serious thing. It regards to prayer. It regards to the cleansing of yourself. No, it regards to your relationship with the Lord. No. Kaya yun po. I hope na nabigyan ko po ng answer. Maybe others could give a better answer. Pero yun na po nakikita ko na kaya ako magpa-fast. Alam niyo kapatid, sa totoo lang, we'll be in the 5th day. Nanginginig ang katawan ko eh. Sabi ko kanina, nanginginig yung katawan ko, hindi ko kaya. Pwede bang tumikim ako ng konti? Mahirap eh. Oo, sorry Lord, sabi ko, pero, I know. I, ganun naman eh, battle yan eh. Now you would know yourself, you know your weaknesses, you know your ang kalakasan mo, yung weakness. And from that, sa inyong pagme-meditate, nakikita mo na, itong gagawin ko. Itong gagawin ko. Kaya may planning yan eh. Nakikita mo na, itong gagawin ko sa oras na to para hindi ako manghina. Ganun bagay ba? Oo. Bago naman makarating ako sa talagang tunay na talagang kaya ko na eh. Maraming pagbabagsak to. Alam mo, marami akong may babagsak dito sa sarili ko eh. Oo. Sa Lord, talagang palpak gano'n eh. Sa unang araw pangalawang araw, nanginginig din yung katawan ko eh. Oo. Mahirap yan. Oo, talaga. Pero if God sees you're determined, oh, na araw-araw ginagawa mo yung prayer and fasting mo. Maari yung prayer na lang eh. Oh, makikita mo at the end of the course, at the end of the journey, tumalikod ka at tignan mo anong nangyari sa buhay mo, in yourself. Meron ka ba makikitang pagbabago? O makikita ka bang wala? Then you will say na, totoo ba akong Kristiyano? Totoo ba akong Kasi there should something that would change. Not only to our prayers, but most especially to the person itself. No, the person itself. Amen. Okay. Pag-pray natin si Nanay Luz Conferido, and of course, ang ating suking Mami Irene Manalo. Isama mo na rin dito si Ramesh. Oh. Ayan. Yan, Nanay Luz po, kung nakikinig po kayo, napanaginipan ko kayo nung isang gabi. Oo. Naiiwan nga daw si Ramon, nandun ako sa Pilipinas eh. Panaginip ko, nandun ako doon basta kinita ko doon sa bahay nila. Oh, Ayaw. nabilinan ko na si Karim na pumunta doon. Napanaginipan ko siya. Napanaginipan ko eh. Hinahanap ko nga daw si Alvin eh. Nakauwi na siya. Okay, sige. Oo. So kung mayroon pa kayong mga katanungan mga kapatid, just sa PMS. Kasi alam ko this is, you will experience the battle of the Spirit dito eh. Yeah. But let us remember, in that 40 days journey of our Lord Jesus Christ, He was tempted. But anong ginawa ng Panginoong Diyos? Ginamit niya rin ang kanyang sariling salita. Kaya, when we go and fast, lagi kasama mo yung salita ng Diyos eh. Hindi yung apps mo, hindi yung gadget mo. Oh. Kasi matetempt ka talaga na ako eh. Oh.
Tetempt ka. So, let us pray for our prayer and fasting kung sakali man magkakaroon tayo ng pagkakataon magganon. A day, a three days, or a week, or 21, or whatever, how long is not that important. It is our heart in doing that, the purpose of it. No? Let us pray. Sige. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kaming lumalapit sa inyo sa pagtatapos po ng aming pag-aaral o pakikinig ng iyong mga salita. Totoo nga po na maaring iba ang aming pananaw o pag-akala o pagkaalam ng prayer and fasting. But ito nga pala ay nabigyan muli kami ng maraming kaliwanagan at ang mga katotohanan at paano at bakit. Dahil po sa mga nangyari sa mga buhay ng mga iyong mga propeta, mga tao po sa Old Testament na ginamit nyo ay nagkaroon po sila ng pag-aayuno at panalangin. At ito po ang mga iyong iginawad sa kanila. At sana po ay maging bahagi din po sa aming buhay, ang aming napag-alaman ngayong araw na to tungkol po sa pag-aayuno at para panalangin. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakamali, sa kung mayroon mang kami nagawang hindi kaaya-aya sa aming mga pag-aayuno noon. Ngayon siguro, Lord, magagampanan po namin ng may katotohanan at sa Espiritu namin ito gagawin. Again, Lord, nawa po ay aming pong linalapit muli si Nanay Luz, Sister Irene, si Rames, Sister Karim, at lahat, Panginoon, na sa aming tagapakinig, membro ng aming gawain dito sa iRadio. Asan man sila sa sulok ng mundong ito ay yung ibigay yung gabay at ang iyong basbas, Panginoon. Lalong-lalo po, Panginoon, kung nandun po ang puso nilang subukan ang pag-aayuno. Na ito po ay isang seryosong gawain at sana po ay yung ipagpaunlak sa kanila o sa aming lahat kapag nandun po kami sa gawain ganun sa pag-aayuno. Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito sa iRadio, sa aming mga tagapakinig, yun na nga na kay Nanay Luz, Sister Irene, kay Brother Rames, Sister Karim, at lahat na may mga karamdaman, Panginoon, amin pong nilalapit pa sa inyo, sa inyong trono, Panginoon, ng pag-iingat at ang iyong pagbigay ng lunas sa mga karamdaman. At kung hindi man lang doon, Panginoon, at din, ganun din po sa mga pangailangan ng bawat isa. In their daily needs, Lord, iyong pagkaloob. Alam ko, Panginoon, na hindi po kayo nagkukulang sa iyong pagbibigay sa amin, sa isa't isa, sa amin sa araw-araw ng aming paggising. At ganoon din po, Panginoon, patnubayan din mo kami sa lahat ng mga aming mga trabaho, sa aming mga ginagawa, maging man sa aming pag-isip, sa aming mga pananalita, sa aming mga nakikita, sa aming mga sinasabi at sa aming mga nadidinig. No po ay lagi po namin magkaroon ng maayos na paggawa o pagdinig o man lang pagsabi ni mga ito, pag-isip. Nawa, Panginoon, kay Sister Karim na sa Pilipinas, na di niya kasama ngayon si Brother Ramon, ay patnubayan niyo siya, samahan niyo siya sa kanyang mga gagawain doon, ilayo niyo siya sa kapamakan, at ganoon din po kay Brother Ramon na sa kanyang pag-iisa ngayon, nawa po ay samahan niyo siya sa kanyang kalungkutan na wala po si Sister Karim. Nawa bigyan niyo siya ng kalakasan, magawa po at magampanan ng dapat niyang gawin, lalo po sa bagong trabaho naman po na ibinigay naman po sa kanya. Nawa po bigyan niyo siya ng kalakasan. At sa aming lahat, Panginoon, na nangailangan po ng inyong kamay ng pagtutulong, nawa po ay yung ipagkaloob sa kanila at sa aming lahat. At lahat po dinalangin namin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. 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 Thank you, Pastor James. Oo. Malulungkot nga ako. Sumasabahan kita dyan eh. Pwede rin. Magpa-fasting muna ako. Ikaw na ako. Sige. Para pagdating ni Sweetie eh. Wow! Ayun. Sino ka? Nagkaroon ka na ng shape. Sabi niya, anong kala sa shape? Pabilog.
Shape pa rin, di ba? Perfect. Anong ginawa mo? Kasi Pastor Javis, Kasalanan mo yan. huwag ka maingay. Makarating sa Pilipinas to. Nanonood yun. Ano nun ba? Okay. Sige. O, sige, maraming salamat po sa inyo lahat. Patnubay ka ng Diyos. Thank you, Pastor James. Kita tayo na Sunday. Bye-bye. Okay. Ayan, fasting. Ganda po yan. Topic ni Pastor James. Ang problema niyan hindi lahat pwede mag-fasting kasi meron tayong, meron tayong medical issue katulad ng mga mataas ang sugar. Bawal po magutom yung mga yan. Manghihina at hindi po pwede. So, kung hindi man tayo pwede fasting, may ibang paraan na pwede tayo mag-fasting gaya ng hindi ka manood ng TV, hindi ka manood magsa-cellphone. Si Ma'am si yan ang ginagawa. Hindi na muna siya nagpe-Facebook, walang Facebook muna sa kanya. O dili kaya wala kang soft drinks. Kaya ay magpe-pray ka. No? Marami. Anything na you can do for sacrifice. Fasting is personal yan. Kung kaya mong gawin mo. Kung hindi, nasa sa iyo yun. There's no guarantee about yung pag nagpa-fasting tayo na kung meron tayong hinihiling sa Panginoon, hindi guarantee. Kagaya na nabanggit ni Pastor James, si Haring David yung kanyang anak, ay binawi pa rin ng Panginoon in spite of nag-fasting din siya. Pero yung kanyang puso, yung kanyang kalooban, hindi masama ang kanyang loob. Dahil ang sabi nga ni Haring David, magkikita pa rin tayo, sabi niya sa kanyang anak, sa kaharian ng Panginoon. Ganon din po sa atin. Kung meron mga prayers tayo na gustong-gusto natin and we try to fast, huwag sasama ang loob natin. Dahil alam ng Panginoon ang makakabuti at makakasama sa atin. In my experience po sa mga pagpapasing ko at mga pinagpipray ko sa Panginoon, marami ding bagay na hindi pinagkakaloob sa akin ng Panginoon. And I understand. Before, sumasama ang loob ko na kapag may mga prayer request ako o mag-fasting man ako, hindi pinakikinggan ng Panginoon. But I understand. Dahil God knows the best. Ako, hindi ko nakikita ang mangyayari. Subalit ang Panginoon, alam niya ang mangyayari. So yun guys, maraming salamat sa inyo. Kita-kita tayo ulit bukas. At in behalf of Ma'am Shi, ako po si Ramon Pasco. Enjoy your lunch o kung magpa-fasting kayo, mag-fasting na lang tayo. Good night. God bless. Bye-bye. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now
poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give Maayong panalangin sa adlaw ng tanan. Sa ngalan ng iRadio, ako po si Tina na nag-aalagad sa Katungang Pilipino. Salamat po! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.